Sa Bay Laguna, ang umaga ay laging may amoy na basang lupa at bagong saing. Pero para kay Althea Rivas, ang umaga ay amoy sabon panglaba at pawis na pilit niyang tinatago sa ilalim ng simpleng blouse na paulit-ulit nang naipaplansya. 24 siya, payat, ngunit matikas ang tindig. May mga mata siyang parang laging nagbibilang. Bills, araw, utang, at pagkakataong baka isang beses lang dumaan sa buhay. Sa maliit nilang inuupahang kwarto sa likod ng lumang talyer, gumigising siya nang hindi na kailangan ng alarm. Hindi dahil sanay, kundi dahil alam niyang kapag nahuli siya sa oras, may kapalit na hapdi ang lahat. "Ate!" Mahina ang boses sa kabilang sulok. Si Jairus, 19, nakahiga sa banig. Manipis ang kumok sa katawan. Nakapulupot siya na parang bata, ngunit ang mukha niya ay hindi na pangbata. Maputla, may bahid ng pagod, at may mga mata ring nagbibilang, pero ibang klase. Bilang ng paghinga, bilang ng sakit. "Gising ka na?" tanong ni Althea habang pinipiga ang bimpo sa timba. Tumatagas ang tubig sa pagitan ng daliri niya, malamig. Ngunit mas malamig ang takot na matagal nang nakaupo sa dibdib niya. "Hindi ako nakatulog," sagot ni Jairus. "Parang may pumipitik sa tagiliran ko." Napahinto si Althea. Alam na niya ang pumipitik. Ang sakit na parang may bato sa luog, kumikiskis, pinapaalalang hindi sila pwedeng magpahinga. "Uminom ka na ba ng gamot?" tanong niya, pilit na normal ang tono. Kinuha niya ang maliit na supot ng tableta sa tabi ng unan. Umiling si Jairus. "Ayokong ubusin. Baka wala na tayong pambili." "Huwag kang ganyan," mabilis na sagot ni Althea, mas matalim kaysa sa plano niya. Pagkatapos, huminga siya. Binawi niya ang tigas, lumapit siya at pinisilang kamay ng kapatid. "Meron, aayusin ko. Kailangan mong inumin." "Ate, hindi mo pwedeng akuin lahat." Hindi na sumagot si Althea. Ang totoo, gusto niyang tumawa. Kung alam lang ni Jairus kung gaano katagal na niyang inaako lahat. Simula nang namatay ang tatay nila, si Romy, sa aksidente sa pabrika. Isang hapon noon, nagpaalam lang ang ama nila na mag-overtime. Kinabukasan, hindi na siya nakauwi. Umuwi lang ang balita at isang maliit na sobre na may halagang hindi man lang sapat pambayad sa kabaong. Mula noon, naging mabilis ang panahon, parang tumatakbo. Naging mabilis ang gutom, naging mabilis ang responsibilidad. Naging mabilis ang pagputi ng buhok ng nanay nila, hanggang sa tuluyan na itong naglaho rin. Iniwan sila sa katahimikan at iisang pangalan sa bahay, Althea. Lumabas siya para ipagpatuloy ang trabaho. Sa labas, nakasampay ang mga uniform na nilabahan niya magdamag, mga puting polo na amoy detergent at hirap. Sa kabilang bahay, sumigaw ang kapitbahay na si Nora Lontok, isang dating OFW na umuwing may pilay sa paa at matalas na mata sa buhay. "Althea, andyan ka? May dinala akong lugaw," sigaw ni Nora, bitbit ang maliit na kaldero. Lumabas si Althea, pinunasan ng kamay sa tuwalya. "Nay Nora, huwag na po kayo mag-abala." "Tumahimik ka, kumain kayo. Ang kapatid mo payat na," sabi ni Nora, diretsyo, gaya ng dati. Saka siya tumingin sa loob ng kwarto, malumanay ang boses bigla. "Kamusta si Jairus?" "Masakit po ulit," sagot ni Althea. Napabuntong hininga si Nora. "Kaya nga dapat ituloy mo yung alis mo. Hindi tayo pwedeng umasa sa awa lang." Sa salitang alis, gumalaw ang sikmura ni Althea. Parang may kurot na hindi simpleng kaba, kundi guilt. May hawak siyang folder sa ibabaw ng mesa. Mga papeles, application forms, medical requirements at kontratang legal na ilang beses niyang binasa hanggang sa memorize na ang bawat clause. Hindi niya alam kung kailan siya matututong maniwala na may pagkakataong aayon sa kanya ang mundo. Sa hapon, dumaan siya sa maliit na grocery ni Tess Dacumos, kung saan minsan siyang tumutulong magbantay kapalit ng kaunting bayad at bigas. Nasa pintuan pa lang siya, sumulubong na ang amoy ng sardinas at bagong delivery. "Tess!" bati ni Althea, pilit na nakangiti. Lumabas si Tess, may hawak na listahan. "Naku Althea, ang putla mo.
Kumain ka ba? Opo, nagsinungaling si Althea. May kailangan lang po sana akong itanong. Ano yon? May extra po ba kayong pwedeng hiramin? Kahit maliit lang. May gamot lang. Hindi na siya nakapagtuloy. Ang mukha ni Tess, parang nabasa na ang dulo ng pangungusap. Magkano ang kulang? Tanong ni Tess. Hindi po. Althea, putol ni Tess. Hindi mo kailangan mag-sorry sa paghingi ng tulong. Pero honest tayo. Hanggang saan na kayo? Napapikit si Althea at doon siya halos mabasag. Hindi ko na po alam. Parang kada araw may bago. May bagong bayarin. Tapos, humina ang boses niya. Tapos may tiyahin po kami, si Tita Imelda. Sabi niya, ibenta na raw yung lupa ni tatay para daw makatulong. Pero, hindi ko po alam kung totoo. Napakunot noo si Tess. Imelda Rivas? Yung mahilig mangako pero laging may kapalit. Hindi ko po siya gustong husgahan, pero may kutob ako. Hindi nagkamali si Althea. Kinagabihan, tumawag si Imelda. Wala siyang load kaya sa lumang keypad phone ni Nora sila tumanggap ng tawag. Pagkarinig ni Althea ng boses, parang bumalik ang dati. Ang mga araw na parang si Imelda ang may hawak ng direksyon ng buhay nila. Althea! Matinis ang boses ng tiyahin. Asan ka na naman? Dapat umuwi ka dito. May kausap tayo. Tita, wala po akong oras. May sakit si Jairus. Lagi na lang may sakit. E paano tayo gagalaw kung ganyan kayo? Makinig ka! Tumigas ang tono ni Imelda. May paraan. Ipapangalan na lang sa akin yung lupa. Ibebenta ko. May bibili na. Makakabayad tayo sa ospital. Makakaalis ka pa. Napakapit si Althea sa telepono. Ipapangalan? Tita, lupa po yun ni tatay. Eh sino ba ang tumulong sa inyo nung namatay siya? Ako. Ako ang nag-asikaso. Ako ang nagbantay sa lamay. Ako ang... Hindi po kita kinakalimutan. Sabat ni Althea, nanginginig ang boses. Pero hindi po ako pipirma sa kung ano-ano nang hindi ko naiintindihan. May katahimikan. Tapos isang malamig na tawa. Ah, ganun ba? Sabi ni Imelda, mas mababa na ang boses. Sige, kung ayaw mo, bahala ka. Pero tandaan mo, may humahabol na, hindi lang ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Althea, ngunit naramdaman niyang bumigat ang hangin. Basta, umuwi ka dito bukas. Huwag kang matigas. Kung hindi, baka masaktan kayo. Naputo lang tawag. Napatitig si Nora kay Althea. Anong sinabi? May humahabol daw, bulong ni Althea. Hindi niya sinabi kung sino. Napamura si Nora sa ilalim ng hininga. Alam ko na yan. May mga taong ganyan sa probinsya. Kapag may utang, may kasunod na lalaki. Kinagabihan, habang pinakukuluan ni Althea ang tubig para sa lugaw, sumama si Father Emil Sison sa bahay. Maliit na parokya lang siya, pero malawak ang kamay sa pagtulong. Althea, nabalitaan ko kay Nora ang tungkol kay Jairus. Nag-ayos ako ng appointment sa Manila. May specialist, si Dr. Celina Monteverde, pero kailangan yung makarating doon sa loob ng 2 araw. Paano po? Napasinghap si Althea. Wala na po akong pamasahe. May konting tulong ang simbahan, sagot ni Father Emil, saka inilabas ang sobre. Hindi ito malaki, pero sapat pang umpisa. At may kontak ako. May driver dito na mapagkakatiwalaan. Si Mang Crispin Esguera. Siya ang maghahatid sa inyo. Parang gusto umiyak si Althea, pero pinigilan niya. Pinilit niyang ngumiti. Salamat po, Father. Hindi mo kailangan pasanin mag-isa, pero kailangan mong maging matapang. Kasi hindi lang sakit ang kalaban mo. May mga taong gagamitin ang kahinaan mo. Sa loob ng kwarto, umungol si Jairus. Tinakpan ni Althea ang kumota, pero ramdam niyang masyado nang manipis ang anumang kumota laban sa mundo. Doon niya kinuha ang malaking sako mula sa ilalim ng mesa. Malinis, matibay, hindi bago, pero maaasahan. Sinimulan niyang ilagay ang mga gamit. Mga damit ni Jairus, ilang gamot, bote ng tubig, mga papeles,
folder ng application niya, at isang maliit na kahon ng lumang larawan nila ni tatay. Dahil may mga bagay na hindi kayang iwan kahit gaano kabigat. Magta-travel tayo? Mahina ang tanong. Nakadilat ang mata. Hihingi tayo ng tulong at magpapagamot ka kahit anong mangyari. Ate, halos pabulong. Kung hindi mo na ako maisama, huwag mong ituloy. Putol ni Althea, nanginginig ang labi. Huwag mong iwanan ng sarili mo sa isip na wala ka ng laban. Sa labas, tumahol ang aso ng kapitbahay. May dumaan na motor sa kalsada. Mabilis, parang may hinahabol. Napatigil si Althea at sumilip sa bintana. Wala siyang nakitang mukha, pero may naramdaman siyang babala sa hangin na ang buhay nila, simula ngayong gabi, hindi na lang laban sa sakit. Laban na rin ito sa mga taong gustong kumuha ng natitira sa kanila. At bukas, bago pa man umabot sa Maynila, sisimulan na niya ang biyahe. Bitbit ang sako, bitbit ang kapatid, bitbit ang buong bigat ng isang pangakong matagal lang hindi niya pinapalitan, na hindi niya hahayaang mawala si Jairus, kahit kailangan niyang ubusin ang sarili niya para lang manatili itong buhay. Hindi nakatulog ng maayos si Althea. Kada pagpikit niya, bumabalik ang tunog ng motor na dumaan sa kalsada. Mabilis, parang may hinahabol. At ang huling linya ng tiyahin niyang si Imelda. May humahabol na, hindi lang ako. Kahit wala siyang nakitang muka sa dilim, ramdam niya ang bigat ng babala, parang kamay na nakadagan sa batok. Bago sumikat ang araw, pinakuluan niya ang tubig, pinainit ang lugaw na iniwan ni Nora, at inihanda ang gamot ni Jairus. Tahimik ang kapatid niya, pilit nagpapakatatag, pero tuwing gumagalaw ito, may bahagyang kirot sa muka. Sa isang sandali, nakita ni Althea ang kapatid na parang bata ulit, yung dating nakikipag-agawan ng paboritong isda sa hapag, at doon siya mas lalong kumapit sa desisyong ginawa niya. Hindi pwedeng tumigil. Dumating si Mang Crispin Esguera bago mag-alas 5, sakay ng lumong UV Express na may kupas na sticker sa windshield. Amoy diesel at lumang upuan. Pero para kay Althea, amoy iyon ng pag-asa. Nakababa na si Nora sa tapat, nakapamaywang, nakatsinelas lang kahit malamig. "Crispin," sabi ni Nora, "ingat, huwag kang dadaan sa mga eskinita kung may kutob ka." "Oo, Nora," sagot ni Mang Crispin, seryoso ang muka. "Dumaan na ako sa mas malala sa Maynila, pero pag may sumunod, lilihis ako." Lumapit si Nora kay Althea at hinawakan ang balikat niya. "Anak, makinig ka. Huwag kang papatol sa kahit sinong manunulsol. At pag may magtanong, sagot mo lang kung ano ang kailangan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang buong buhay mo sa lahat." Tumanggo si Althea. "Nay Nora, salamat po." "Hindi sa akin. Sa sarili mo yan. Sa kapatid mo," sagot ni Nora. Saka siya yumuko kay Jairus na nakaupo na sa passenger seat. Mahina ang paghinga. "Jairus ha, laban. Huwag kang bibitaw." "Salamat po," mahinang sagot ni Jairus. Binuhat ni Althea ang malaking sako. Hindi naman sobrang bigat sa laman, pero mabigat sa kahulugan. Isiniksik niya ito sa likod, katabi ng maliit na bag na may damit. Sa ulo niya, paulit-ulit ang checklist. Papeles, gamot, folder, pera sa sobre ni Father Emil. Nasa bulsa niya ang lumang rosaryo na bigay ng pari. Hindi siya sobrang relihiyosa, pero sa mga ganitong araw, kahit anong pwedeng hawakan ng kamay ay kinakapitan. Umandar ang UV. Sa libintana, unti-unting naiiwan ang Bay Laguna, mga punong mangga, palengke, mga kapitbahay na sanay na sa paghihirap. Habang papalayo, napansin ni Althea ang isang motor na tumigil saglit sa kanto. May dalawang lalaking nakatingin. Hindi niya nakita ang mukha, pero may kutob siyang parang kumapit sa balat. "May sumusunod ba?" tanong niya kay Mang Crispin. Pilit kalmado. Sumilip si Mang Crispin sa side mirror. "Hindi ko pa sure, pero pag umikot yan sa susunod na kanto, sure na." Tumahimik si Althea at pinisil ang kamay ni Jairus. Pagdating nila sa bus terminal sa Calamba, kailangan nilang bumaba para lumipat sa mas mabilis na route papuntang Maynila. Dito mas humigpit ang dibdib ni Althea. Maraming tao, maraming mata.
Sa ganitong lugar, mabilis kumalat ang chismis at mabilis ding mahanap ang mga taong gusto kang mahanap. Habang binubuhat niya ang sako at inaalalay si Jairus, may boses na tumawag sa likod. "Ate, okay ka lang?" Lumingon si Althea, isang babae, mga mid-20s din. May malinis na ponytail at maliit na backpack. Malambot ang mata pero hindi naive. "Ako ang Sabrina," dagdag niya. "Pauwi ako sa Cebu, pero parang hirap siya." Tinuro niya si Jairus. "Althea," sagot ng bida, maingat pa rin. "Oo, may sakit siya. Kailangan lang naming makarating sa Maynila." Nasa likod ni Sabrina ang isang lalaking naka-uniform ng security guard. Medyo matandang-tanda, may bigote at may dalang termos. "Ako si Lito," sabi niya lumapit. "Dito ako nagbabantay. Kanino ko pa kali napapansin. Parang may bumubuntot sa inyo." Nanlamig si Althea. Anong ibig sabihin? Sumilip si Lito sa gilid ng terminal. May dalawang lalaki, nakamotor. Kanina pa paikot-ikot. Hindi normal yon. Kung may humahabol man, baka sila yon. Hindi na kailangan ni Althea ng paliwanag. Naalala niya ang banta ni Imelda. "Te, bulong ni Jairus. Baka sila na yon." Pinilit ni Althea ang boses na hindi magpanik. "Mang Crispin?" tawag niya. Pero napansin niyang ang driver nila ay nasa may ticket booth, nakikipag-usap sa dispatcher. Masyadong malayo. Sabrina stepped closer. "Nursing graduate ako," sabi niya. Parang gustong ipakitang may silbi siya sa sitwasyon. "May water ka? Kailangan niyang uminom. At kung nahihilo siya, kailangan nating maupo muna." "May tubig," mabilis na sagot niya Althea. Kinapa niya ang bote sa loob ng sako. "Doon tayo sa may gilid," sabi ni Lito. "May upuan doon na malapit sa guard post. Mas safe." Nang makaupo si Jairus, pinainom siya ni Sabrina ng konting tubig at pinakiramdaman ng pulso. "Masyadong mabilis," sabi niya, mababa ang boses. "Ate, kailangan talaga ng check-up. Pero ngayon, ang kailangan natin ay makarating kayo ng hindi nai-stress." Hindi sumagot si Althea. Nakatingin siya sa malayo, sa dalawang lalaki sa motor. Isa doon, kulot ang buhok at may piklat sa kilay. Parang numisi nang makita siyang nakatingin. Tumayo ang balahibo ni Althea. Biglang tumunog ang phone ni Nora sa bulsa niya. Tita Imelda. Napapikit siya pero sinagot niya. "Althea," sabi ni Imelda, walang pambunggad. "Asan ka na?" "Hindi ko po sasabihin," sabi ni Althea, nanginginig pero matatag. "Matigas ka talaga. Mahinig ka. Huwag kang magpakabayani. Si Dindo, hindi yan nagbibiro. May utang ako, oo. Pero kayo ang hahabulin nila kapag hindi ko nabayaran." "Bakit kami?" Pumutok ang boses ni Althea. "Bakit hindi ikaw ang harapin mo? Kami na lang lagi ang ipapain mo sa problema mo." May katahimikan. Tapos, mas mababang boses ni Imelda, parang palihim. "Althea, hindi mo naiintindihan. Pinapapirma ko lang sana yung lupa para maibenta agad, para makaluwag tayo. Pero nagmamadali si Dindo. May pinadadala na siyang tao. Kung ayaw mo pa rin, bahala ka." "Bahala ako," ulit ni Althea, halos napatawa sa sama ng loob. "Tita, si Jairus may sakit. Lalabanan ko to, kahit mag-isa." At binaba niya ang tawag. Tumulo ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Sabrina na nakaupo sa tabi, nakita iyon. Hindi siya nagsalita agad pero inabot niya ang panyo. "Hindi ka nag-iisa," sabi ni Sabrina, simple pero malinaw. "Minsan kailangan lang ng saksi para hindi ka matalo ng takot." Lumapit si Lito. "Ate Althea," sabi niya, "kung dadaan kayo sa airport area, mas marami ring security pero mas marami ring mata. Ang tanong, saan ba talaga kayo pupunta?" Huminga si Althea. Ito na yung parte na ayaw niyang sabihin pero wala siyang choice. "May appointment kami sa Maynila, specialist. Tapos may kukunin akong dokumento sa isang office na malapit sa airport. Doon kami pinapunta ng recruiter para sa training ko sa Singapore." "Recruiter na verified?" tanong ni Sabrina mabilis. "Opo," sabi ni Althea sabay kuha ng folder. Tinignan ni Sabrina ang papel. "Mukhang legit." "Good," sabi ni Lito. "Pero kailangan nyo ng diskarte. Pag sinundan kayo, huwag nyong silang ihatid sa mismong pupuntahan."
Dumating si Mang Crispin, hingal. Anong nangyari? Mabilis na ipinaliwanag ni Lito ang nakita. Nagdilim ang mukha ni Mang Crispin. Ay, mga ganyang tao. Kilala o yan. Hindi kayo pwedeng sumakay sa bus na hihinto-hinto. Dito kayo sa UV ko. Diretso tayo. At bago tayo lumabas sa terminal, lilihis tayo sa ibang exit. Paano si Lito? Nag-aalala si Althea. Baka madamay siya. Ngumiti si Lito, matigas ang tindig. Sanay ako sa mata at may radio ako. Tatawag ako sa kakilala kong guard sa susunod na terminal. Basta pag umalis kayo, huwag kayong lilingon. Tinulungan ni Sabrina si Jairus tumayo. Kuya Jairus, hinga ka lang. Ako na bahala sa bag mo. Salamat. Mahina niyang sagot. Nanginginig ang kamay. Habang papalabas sila, nakita ni Althea na bumaba ang dalawang lalaki sa motor. Papalapit. Si Kulot na may peklat sa kilay at ang isa, matangos ang ilong. Mapanuri ang tingin. May dala silang kumpiyansa ng mga taong sanay manakot. Ay ate, sabi ng Kulot. Kunwari magaan ang boses, pero may banta sa ilalim. Ang aga nyo naman, saang biyahe? Hinila ni Mang Crispin ang pinto ng UV at sinalubong sila. Pasahero ko yan, sabi ng driver, matigas. Umalis na kayo. Pasahero, ngumisi yung isa. Kami rin, kaso may utang daw kayo eh. Nanigas si Althea, pero bago siya makapagsalita, sumingit si Sabrina, parang napapailing lang. Kuya, may emergency medical kami. Kung may problema kayo, sa barangay nyo idaan. Hindi dito. Nagliwanag ang mata ng Kulot. Ay wow, nurse ka? Sana hindi ka madamay. Doon napasandal si Althea kay Jairus. Hindi niya kayang makipagbanggaan. Ang kaya niya lang, umalis. Sumakay sila. Si Mang Crispin biglang pinaandar ang sasakyan nang hindi na naghintay ng mas maraming salita. Sa side mirror, nakita ni Althea na tumalon sa motor ang dalawang lalaki. Sumunod, umiilaw ang headlights sa umagang papasikat pa lang. Hindi na ito simpleng biyahe. Ito na ang habulan. At habang lumalayo sila, mas lumilinaw sa isip ni Althea ang isang bagay. Bago pa man sila makarating sa Maynila, kailangan niyang matutong maging mas matapang kaysa sa takot na natagal nang sumunod sa kanila. Ito na ang habulan. Sa side mirror ng lumang UV Express ni Mang Crispin, dalawang puting ilaw ang parang matang nakatitig sa kanila. Headlight ng motor na hindi bumibitaw. Kahit umagang-umaga pa lang, parang naging masikip ang hangin sa loob ng sasakyan. Si Althea, nakapulupot ang mga daliri sa strap ng sako, hindi makapaniwalang ang simpleng biyahe para magpagamot ay biglang naging takbuhan. Humawak ka, Jairus, bulong niya. At pinisil ang kamay ng kapatid. Te, mabilis ang tibok ko. Mahinang sagot ni Jairus. Nanginginig ang boses pero pilit nilulunok ang takot. Sa harap, matalim ang mata ni Mang Crispin. Hindi siya nagsasalita ng marami. Mas gumagana ang reflex kaysa salita. Tumawid siya sa kabilang lane ng walang alinlangan. Lumihis sa isang side road na hindi sanay daanan ng mga bus. Sumunod ang motor. Pero halatang nag-aalinlangan. Parang hindi kabisado ang daan. Crispin, sabi ni Sabrina sa tabi. Nakatapat ang katawan niya kay Jairus para protektahan. May alternate route ba to? Meron. May exit dito papuntang SLEX Service Road. Kung hindi nila kabisado, mapuputol sila. Silipin si Lito kabahog sa bintana. Hindi siya sumama hanggang Maynila, pero sumakay siya sa gate para matiyak na makakalabas sila ng ligtas sa terminal. Nasa likod siya, hawak ang thermos at radio, nakikinig sa bawat tunog sa labas. May kakilala akong guard sa susunod na stop. Tinawagan ko na. Pero kung diretso kayo sa airport area, mas madelikado ang mata. Mas marami, pero mas may CCTV. Ang salitang CCTV ay parang ilaw na sumindi sa isip ni Althea. Kung may habol, kailangan niya ng lugar na may saksi. Pero kailangan din niyang makarating sa appointment ni Dr. Selena Monteverde at sa opisina ng recruiter na malapit sa airport area. Hindi niya pwedeng ipagpaliban. Hindi siya pwedeng umatras.
Nang makarating sila sa mas mataong bahagi ng Maynila, naramdaman ni Althea ang bigat ng bawat segundo. Bumigat ang trapiko, bumagal ang takbo, at doon mas sumikip ang dibdib niya kasi kapag bumagal sila, mas madaling humabol ang motor. "Te, nandyan pa ba sila?" tanong ni Jairus, halos pabulong. Sumilip si Althea sa likod. Isang sandali, wala. Parang nawala sa pagitan ng mga jeep at truck, pero hindi siya napalagay. Ang mga taong sanay maningil sa takot, hindi basta sumusuko. "Hindi ko alam," sagot niya, tapat. "Pero kahit nasaan sila, hindi nila pwedeng agawin sa atin to." Hindi niya sinabi kung ano ang to. Hindi niya kayang ilabas sa bibig na ang to ay ang buhay ni Jairus at pati na rin ang natitirang dignidad nila. Sa isang stopover malapit sa Pasay, bumaba si Lito. Bago siya umalis, lumapit siya kay Althea at Sabrina. "Makinig," sabi Lito, seryoso. "Huwag na kayong magpapaikot sa mga taong yan. Pag may pagkakataon, humingi kayo ng tulong sa proper authority. At ikaw, ate." Tinignan niya si Althea. "Huwag kang mahihiyang magsabi na may emergency. Ang hiya, nawawala. Pero ang buhay, hindi." Tumango si Althea. "Salamat Kuya Lito, hindi ko to makakalimutan." Ngumiti si Lito. "Saglit lang. Basta umuwi kayong buo." Nang umanis si Lito, lalo pang naramdaman ni Althea ang bigat. Wala na silang ekstra mata. Ang natira na lang ay si Sabrina, si Mang Crispin at ang sarili niyang tapang na minsan hindi niya alam kung saan niya hinuhugot. "Malapit na tayo sa airport vicinity," sabi ni Mang Crispin matapos ang ilang kilometro. "Saan mismo yung office?" "Kanto ng service road, may maliit na building doon," sagot ni Althea, sabay kuha sa folder. "Doon kami sinabihan." "Okay," sagot ni Mang Crispin. "Pero bago tayo tumigil, siguraduhin nating wala nang nakabuntot." Parang sinagot ang sinabi niya, biglang lumitaw ulit sa side mirror ang motor. Ngayon, mas malapit, mas agresibo. Si Bert, kulot manansala ang nakasakay sa likod. Kita ang piklat sa kilay. Ang driver, si Ruel Panganiban, matangos ang ilong, nakatingin ng diretso, parang target ang tinitignan. "Nandiyan na naman," bulong ni Sabrina, napatayo ang balahibo. "Ate, ano gagawin natin?" Hindi sumagot agad si Althea. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ang utak niya ay parang nagkakalkula ng ilang hakbang sa unahan. Kung hihinto sila sa office, susunod ang motor. Kung magtutuloy sila sa airport entrance, maraming guard, pero maraming mata at maraming posibleng humusga. Ngulit baka iyon ang kailangan nila. Mata, CCTV, saksi. Mas mahirap man makasakit kapag may nakatingin. Sa airport na lang, mahina niyang sabi kay Mang Crispin, parang hindi rin siya sigurado sa sariling boses. "Doon, mas may tao." "Sigurado ka?" tanong ni Mang Crispin. Tumango si Althea. "Mas delikado kung mag-isa tayo sa side road." "Okay," sagot ni Mang Crispin at biglang lumiko patungo sa main entrance area. Habang papalapit sila, nakita ni Althea ang mga ilaw, ang mga poste, ang mga tao, mga pasaherong may malalaking maleta, mga pamilya, mga taong mukhang ang problema lang ay kung mabigat ba ang bag nila. Biglang nangati ang palad ni Althea dahil sa sobrang layo ng buhay niya sa ganitong lugar. Pagbaba nila sa isang unloading area malapit sa entrance, bumukas ang pinto ng UV. Umagos ang hangin na amoy aircon at gasolina. Dinig ang halo-halong boses, announcements, tawanan, pagkalansing ng gulong ng maleta. "Kaya mo ba?" tanong ni Sabrina kay Jairus habang inaalayayan siyang bumaba. Kakayanin, pero halatang pilit. Pumipikit siya, humahabol ng hininga. Binuhat ni Althea ang sako. Dito, mas lalong nakatingin ang mga tao. Hindi dahil masama sila, kundi dahil kakaiba ang dalagang may sako sa airport. Dito ang normal ay maleta at trolley, hindi sako na parang pangpalengke. "Ma'am," may boses na pumigil sa kanila bago pa sila makalapit sa entrance. Isang lalaking may otoridad ang tumayo sa harap, si Gerald Quintanar, Airport Security Supervisor.
Matikas, malinis ang uniform at may titig na sanay magbasa ng banta. Hindi po kayo pwedeng pumasok ng may ganyang dala, sabi ni Gerald, diretso, parang walang puwang sa pag-uusap. Napigil si Althea. Sir, may emergency po kami. May sakit po ang kapatid ko. Kailangan lang naming makapasok. Emergency o hindi, ma'am. Putol ni Gerald. May proseso. At yang sako, suspicious yan. Paki-open muna. Bago pa man makasagot si Althea, lumapit isang babae, naka-blazer at may ID na nakasabit. Mas talim ang tingin, mas mabilis ang bibig. Si Marga Villanueva, Airport Services Staff. Ano ba to? Sabi ni Marga, hindi man lang ibinaba ang boses. Airport to, hindi palengke. Ma'am, kung wala kayong proper luggage, huwag kayong gagawa ng eksena dito. Parang sinampal si Althea ng hiya. Naramdaman niyang umiinit ang tenga niya. Sa gilid, may isang pasahero nang tumitingin. Isang babae na may phone na naka-extend. Naka-live ata, si Cheska Alonzo, vlogger, naka-oversized sunglasses kahit nasa loob. Sa kabila, isang lalaking nakapolo na may mamahaling relo. Naiirita, si Mr. Odell Ramirez, halatang nagmamadali. Anong meron? Narinig ni Odell. Kung may dalang bawal, ilabas na. Nadadamay kami dito. Sir, pilit na pakiusap ni Althea kay Gerald. Pinipigil ang paninginig ng boses. Pakiusap po, may appointment po kami sa doktor. Hindi po kami nandito para manggulo. Then follow the rules, sagot ni Gerald. Hindi tumitingin kay Jairus, kundi sa sako. Open it. Napayuko si Jairus, naninginig. Parang masakit, halos pabulong. At bigla siyang napahawak sa tagiliran, napaupo sa sahig. Ay, napasigaw si Sabrina, agad lumuhod. Kuya Jairus, ihinga lang okay? Ate Althea, kailangan natin ng medical. Lumapit si Althea, pero hinarang siya ni Marga. Ma'am, huwag kayong umupo dyan. Baka may infeksyon. Baka... Anong infeksyon? Pumutok ang boses ni Sabrina. Ngayon, mas matapang. May sakit siya sa bato. Kailangan niya ng tulong, hindi sermon. Napatigil si Marga, pero mabilis ding bumawi. Hindi ko problema yan. Sa ospital kayo pumunta, hindi dito. Dadaan kami dito kasi dito ang office ng recruiter at malapit ang appointment namin, sagot ni Althea. Halos umiiyak na. Hindi namin ginusto to. Sa gitna ng gulo, lumapit ang bag inspection officer na si Pao Velez. Mas bata, mas tahimik, pero halatang may konsensya. Ma'am, intindihin niyo rin po. Kailangan talaga namin i-check. Huminga si Althea. Tumingin siya sa paligid, sa mga mata na humuhusga, sa mga phone na nakatutok, sa dalawang lalaking nakamotor na nakatigil sa malayo, nakamasid, parang nanonood ng palabas. Nakita ni Bert na kulot na nakangisi, parang sinasabing kahit saan ka magtago, mahihiya ka pa rin. At doon may pumutok sa loob ni Althea, hindi galit lang, kundi pagod at desperasyon na naging matapang na desisyon. Sige, sabi niya, paos pero malinaw. Bubuksan ko. Tahimik ang paligid nang yumuko siya at hinila ang tali ng sako. Narinig ang kaluskos ng tela, ang pagkibit ng hangin. Unang lumitaw ang gamot, mga papeles, bote ng tubig at mga lumang damit. May mga bulungan na agad. Gamit lang pala, sabi ni Odell Ramirez, parang naiinis pa rin. Pero hindi pa tapos. Hinila ni Althea ang itaas na bahagi at doon nakita ng lahat ang nakapulupot na katawan ni Jairus na kanina pa nilang inaalalayan, oo, pero ngayon mas malinaw. Kaya pala malaki ang sako, kaya pala parang kinakapitan ni Althea ang bawat hibla nito dahil doon niya isiniksik ang emergency setup, hot compress, maliit na unan, at kung paano niya pinapainit ang katawan ng kapatid niya sa biyahe para hindi lumala ang panginginig at sakit. Hindi ito kontrabando, hindi ito krimen. Ito ay isang kapatid na halos maubos na sa sakit at isang ate na ginawa ang lahat para mairaos siya. Nanlaki ang mata ni Gerald, parang nawala ang hangin sa dibdib niya. Si Marga biglang namutla. Si Cheska Alonzo na kanina naka-live, napababa ang phone na hindi niya namamalayan. Ay, disko! Narinig ni Althea ang isang pasaherong babae, halos maiyak. Si Pao ang unang kumilos. Sir Gerald,
Mabilis niyang sabi, "Tawag tayo ng medical, now." Parang nagising si Gerald. "Medical? Tawag ng klinik." Utos niya. Ngayon nanginginig na ang boses, hindi na matigas. Dumating si Nurse Maribel Sayo mula sa airport clinic kasama si Dr. Anton. Agad nilang nalapitan si Jairus, sinukat ang vital signs at pinahina siya sa stretcher. "Anong pangalan niya?" tanong ni Nurse Maribel kay Althea. "Jairus," sagot ni Althea. Luha na lang ang sagot niya sa mata. "Jairus Rivas." "Anong history?" tanong ni Dr. Anton. "Sakit sa bato po," mabilis na sagot ni Sabrina, tumutulong. "Possible renal failure. Mabilis ang pulse. Kailangan ng immediate assessment." Tumanggi si Dr. Anton. "Okay, dalhin natin sa clinic, then if needed, transfer sa ospital." Habang inaangat si Jairus sa stretcher, napatingin si Althea sa malayo, doon sa motor. Nakita ni si Bert na kulot at Roel na biglang nagpalitan ng tingin. Hindi na sila nakangisi. Parang napansin nilang may mga uniform, may doktor, may CCTV, at mas mahirap na ang manakot. Pero bago sila tuluyang mawala sa paningin, nakita ni Althea ang isang bagay na mas masakit kaysa sa takot. Yung hiya na ipinahid sa kanya kanina, hindi niya kayang ibalik sa dating anyo. At sa araw na ito, sa entrance ng airport, sa harap ng mga mata ng mundo, nagsimulang mabasag ang lumang Althea. Yung Altheang tahimik lang, nagtitiis lang, at pumapayag lang. Sa ilalim ng ilaw ng terminal, habang hawak niya ang folder ng mga papeles at ang strap ng sako na ngayon ay bukas na, alam niyang may susunod na hakbang. Hindi lang para sa gamutan ni Jairus, kundi para sa buhay nilang hindi na pwedeng kunin ng sinoman, kahit pa ng takot, utang o mga taong gaya ni Dindo Carpio na nagpapadala ng anino para maningil. At habang itinutulak papunta sa klinik ang stretcher, narinig ni Althea ang paos na utos ni Gerald kay Marga, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso kay Althea. "Ma'am, pasensya na." Sabi ni Gerald, halos mahina. "Hindi namin alam." Hindi sumagot si Althea agad. Tumingin lang siya kay Jairus. Pinilit ngumiti kahit nanginginig ang labi. "Hindi nyo alam," bulong niya sa sarili. "Pero ngayon, malalaman nyo." "Hindi nyo alam," bulong ni Althea sa sarili. "Pero ngayon, malalaman nyo." Sumabay siya sa stretcher habang itinutulak iyon papunta sa airport clinic. Sa bawat ikot ng gulong sa makintab na sahig, parang may tumitibok din sa loob ng dibdib niya. Hindi lang kaba, kundi galit na pinipigilan. Pagod na ayaw ng magpatalo at isang paninindigang matagal nang kinukubli sa ilalim ng "pasensya na po." Sa clinic, bumungad ang puting ilaw at amoy alcohol. Pinahiga si Jairus sa kama, kinabitan ng BP apparatus at pulse oximeter. Si Nurse Maribel Sayo, mabilis ang galaw pero maingat, parang sanay sa emergency na may kasamang luha. "Jairus," sabi ni Nurse Maribel, "tignan mo ako. Hinga ng dahan-dahan ha. Makinig ka sa boses ko." Pumikit si Jairus, nanginginig ang labi. "Hiya ate, nandito lang ako," sagot ni Althea. Halos idikit ang noon niya sa kamay ng kapatid. "Huwag kang bibitaw." Nasa gilid si Dr. Anton Javier, nakakunot ang noo habang binabasa ang vital signs. "Mabilis ang pulse niya at mukhang dehydrated. Kailangan natin ng IV fluids. At sa history na sinabi ninyo, renal condition, posibleng kailangan na siyang dalhin sa mas equipped na ospital." "Dok," sumingit si Sabrina Yu, nakatayo pa rin sa tabi kahit dapat nasa biyahe na siya. "May specialist appointment sila sa Maynila, Dr. Selina Monteverde." Nagtaas ng kilay si Dr. Anton. "Selina Monteverde?" Parang may pagbabagong dumaan sa mukha niya, parang nakilala ang pangalan. "Saan ang appointment?" "Sa mismong clinic mo po sa Maynila," sagot ni Althea, nanginginig ang boses. "Father Emil Season po ang tumulong." Tumanggo si Dr. Anton. "Okay, may kilala akong ambulance service na pwedeng mag-transfer, pero kailangan nating maging mabilis." Habang inaasikaso ang IV, narinig ni Althea ang mahinang boses sa pinto. "Ma'am Althea." Paglingon niya, si Gerald Quintanar iyon. Wala na ang dating tigas ng tindig.
Kahit naka-uniform, parang lumilit sa sarili niyang hiya. "Sir," maikli ang sagot ni Alfia. Hindi galit pero hindi rin magaang. "Pasensya na po talaga," at pinilit niyang tinignan si Jairus na nakapikit. "Hindi ko nakita agad na emergency. Protocol lang kasi. Pero mali yung tono, mali yung nangyari." Bago makasagot si Alfia, lumitaw sa likod ni Gerald si Marga Villanueva. Tahimik siya ngayon, parang natuyo ang talim ng dila. Hindi siya humingi ng tawad pero hindi rin makatingin ng diretso. Si Sabrina ang unang nagsalita, malamig pero malinaw. "Sir, kapag protocol ang inuuna, minsan nakakaligtaan nyo ang tao. Sana tandaan nyo yan." Lumunok si Gerald. "Opo. At ma'am, kung may kailangan kayo, paperwork, access, tutulungan ko kayo." Hindi nagpasalamat si Alfia. Tumanggo lang siya dahil sa ngayon ang mahalaga, buhay ni Jairus. Sa labas ng clinic, naririnig pa rin ang bulungan ng mga tao. May mga phone na nakataas, may mga nagtatanong. Pero napansin ni Alfia na iba na ang tingin ng ilan. Hindi na puro pagdududa, may halong pagbunawa at sa iba, paghingi ng tawad sa mata. Sa isang sulok, nakita niya si Cheska Alonzo, yung vlogger na kanina halos gawing content ang paghihirap nila. Nakatayo ngayon ito, hawak ang phone pero hindi naka-live. Lumapit si Cheska ng dahan-dahan. "Ma'am," mahina ang boses niya, hindi arte. "Hindi ko na tinuloy yung live. Tinigil ko. Kasi napahiya ako sa sarili ko." Tinitigan siya ni Alfia. Pagod na pagod. "Anong gusto mong mangyari?" "Gusto ko lang humingi ng sorry," sabi ni Cheska, tumutulo ang luha sa gilid ng mata na parang hindi niya inaasahan. Si Sabrina, na kanina pa tensyonado, bahagyang lumambot ang mukha. "Kung gusto mo talagang tumulong, huwag mong i-post ang mukha niya habang nasa ganito siyang kalagayan." "Opo, pangako." Sa isang upuan malapit sa hallway, naroon si Mr. Odell Ramirez. Kanina mainipin at mapanlait. Ngayon, hindi siya makatingin sa ibang tao. Nakita niyang napapatingin si Alfia sa kanya. Tumayo siya, alanganin, parang gustong magsalita pero hindi alam kung paano. "Miss," Sabi niya, pausang boses. "Kanina, mali ako. Nainis lang ako. Hindi ko alam. Hindi mo alam." Ulit ni Althea. Pareho ng sinabi niya kanina sa sarili. Pero ngayon, alam mo na. Napayo ko si Udel. "May kilala ako sa isang foundation. Corporate Social Responsibility. Kung okay lang, bigyan mo ako ng number. Baka makatulong sa dialysis o sa transfer." Hindi sanay si Althea na may biglang alok na ganyan. Ang unang reflex niya, magduda. Pero naalala niya ang sinabi ni Kuya Lito. May pagkakataong kailangan mo ng saksi. At minsan, kailangan mo ring tanggapin ang tulong kapag malinaw ang intensyon. "Isusulat ko," sagot ni Althea, maingat. "Pero hindi ako manghihingi ng kapalit. Hindi ako magpapasalamat sa paraan na ipapahiya ako. Walang kapalit," mabilis na sagot ni Odell. "Promise." Makalipas ang halos isang oras, dumating ang ambulance service na tinawagan ni Dr. Anthon. May dalawang EMT, si Eli Sarmiento at si Kieron Quillo. Parehong mabilis at maingat. Habang inaayos nilang stretcher at oxygen, pinirmahan ni Althea ang ilang forms na inabot ni Gerald. Mga incident report at clearance para makalabas sila ng mabilis. "Ma'am Althea," sabi ni Gerald habang iniaabot ang ballpen, "may CCTV footage yung nangyari sa entrance. Kung may humahabol sa inyo, pwede nating gamitin yan." Nanlamig ang Althea. Biglang bumalik sa isip niya ang motor, si Bert Kulot, at si Ruel. "Sir, nakita niyo ba yung dalawang lalaking nakamotor sa labas?" Tumanggo si Gerald. Seryoso na. "May report din ng isa naming guard. Nakatambay sila sandali tapos umalis nung nakita nilang may doktor at masyado ng maraming tao. Kung gusto nyo, pwede akong mag-request ng assistant sa police outpost." Hindi sumagot agad si Althea. Sa totoo lang, gusto niyang tumakbo lang palayo sa lahat.
Pero hindi na siya pwedeng puro takbo. Kung takbo lang, lagi silang hahabulin. Opo, sagot niya sa wakas. Pa-assist po, kasi may threat sa amin. Tumanggo si Gerald. Gagawin ko yan. Sa loob ng ambulance, nakaupo si Althea sa tabi ni Jairus. Nakapikit ang kapatid niya, pero mas steady na ang paghinga. Si Sabrina na sa kabilang side, hawak ang bag at folder. Hindi pa rin ito umaalis. Sabrina, hindi ng boses ni Althea. Hindi ka ba malilate sa flight mo? Gumiti si Sabrina. Pagod, pero totoo. May susunod pa na flight. Pero ang buhay, wala. Saka tumingin siya kay Jairus. Parang kailangan ko rin to. Para maalala ko kung bakit ako nag-nursing kahit hindi pa ako lisensyado. Sara sa tao. Umandar ang ambulance. Sa bintana, dumaan ang mga ilaw ng kalsada, mga billboards, mga mukha ng Maynila na parang hindi natutulog. Sa loob, tahimik. Pero sa isip ni Althea, umiikot ang mga tanong. Paano kung maubos ang pera? Paano kung habulin pa rin nila kami? Paano kung hindi kayanin ni Jairus? Nang makarating sila sa ospital na mas equipped, sinalubong sila ng isang staff na may clipboard. Sa loob, malamig, maingay ang monitor, amoy antiseptic. Dito niya unang nakita si Dr. Selena Monteverde. Matangkad, mid-40s, maayos ang buhok, at ang mamamata ay may bigat ng propesyon at habag. Althea Rivas? Tanong ni Dr. Selena. Opo, Doc. Sagot ni Althea. Tumayo agad, parang student sa harap ng prinsipal. Tinignan ni Dr. Selena si Jairus. Ilang buwan na siyang may symptoms. Ilang beses na dialysis. Hindi pa po consistent. Sagot ni Althea, halos maiyak sa hiya at guilt. Wala po kaming sapat. Tumanggo si Dr. Selena. Walang paghuhusga. Okay, ang una nating gagawin, stabilize siya. Tapos labs, ultrasound, at kung kailangan, admission. Pero gusto kong malinaw, hindi tayo titigil sa kasi wala kayong pera. Hahanap tayo ng paraan. Parang may humulog po sa dibdib ni Althea. Hindi pa ito solusyon, pero unang beses niyang narinig mula sa taong may kapangyarihan ang salitang, hahanap tayo ng paraan, na hindi tunog pang-ako lang. Habang inaasikaso ang admission, tumawag si Father Emil. Saglit na sinagot ni Althea sa hallway. Anak, nabalitaan ko na. Si Dr. Selena tumawag. Kumusta si Jairus? Doc, stable na siya. Pero kailangan pa rin po ng maraming tests. Makinig ka. Sabi ni Father Emil, may konting pondo ang simbahan na pwedeng ilabas. At si Attorney Rian Solano, kaibigan ko sa legal aid, nandito rin sa Maynila. Kung yung tungkol sa lupa at sa tsehin mo, kailangan yung protektahan ang sarili nyo. Sa pagbanggit ng lupa, bumalik ang takot. Father, si Tita Imelda, parang may pinirmahan siya. Hindi ko alam kung ano. At may humahabol sa amin, 2 lalaki, baka tauhan ni Dindo Carpio. Narinig niyang huminga ng malalim si Father Emil. Althea, mag-ingat ka, pero tama yung ginagawa mo, humihingi ka ng tulong. Huwag kang babalik sa dati na ikaw lang lahat. Father, nabubulong na sagot ni Althea. Natatakot po ako. Normal yan, pero wag mong hayaan na ang takot ang magdesisyon para sa'yo. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Althea sa room. Nandun si Sabrina na inaayos ang gamit. Nandun si Nurse Maribel na nag-follow up pa rin, parang ayaw ring iwan ng pasyente. Nandun ang 2 EMT na nagpaalam na. At sa pagitan ng mga taong ito, unti-unting naramdaman ni Althea ang isang bagong bagay. Hindi pala niya kailangang gumuho mag-isa. Pero hindi pa tapos ang laban. Dahil habang nasa ospital sila, sa isang sulok ng waiting area, may text na dumating sa lumang phone na hawak niya. Unknown number. Althea Rivas, alam namin kung nasaan kayo. Mas madali kang hanapin ngayon. Nang nabasa niya iyon, namlamig ang dulo ng mga daliri niya. Pinisil niya ang phone hanggang sumakit ang palad, tapos tinignan niya si Jairus na mahimbing ng kaunti ang tulog. At doon niya naintindihan, ang airport incident hindi lang pala hiya.
Ito ang unang pinto na binuksan ng mundo para makita ang bigat na dala niya at kasabay nito, ang unang pinto rin na binuksan para mas madali siyang mahanap ng mga taong gustong kunin ang natitira sa kanila. Sa susunod na hakbang, hindi na sapat ang tumakbo. Kailangan niya ng lumaban sa tamang paraan, sa legal na paraan, at sa paraang hindi na niya hahayaang madurog si Jairus sa gitna ng mga utang at banta ng ibang tao. Hindi na sapat ang tumakbo. Kumapit ang lamig sa batok ni Althea habang nakatitig siya sa mensaheng kumikislap sa lumang screen ng phone. Althea Rivas, alam namin kung nasaan kayo. Mas madali kang hanapin ngayon. Parang biglang lumiit ang ospital, yung puting ilaw naging mas maputla, yung mga tunog ng monitor at yapak ng nurse naging mas malinaw, parang may paparating na bagyong hindi mo nakikita pero alam mong nandyan. Tahimik si Jairus sa kama. Mahimbing-himbing ang tulog, may IV sa braso, mas steady ang paghinga kumpara kanina. Sa tabi, si Sabrina Yu nakaupo, hawak ang folder at isang basong tubig, pero napansin niyang nanigas si Althea. "Ate," bulong ni Sabrina, "tumayo. Anong nangyari?" Inabot ni Althea ang phone. Nabasa ni Sabrina ang text at biglang nagbago ang mukha niya. Yung lambot ng mata naging matalim. "Tauhan nila yan." Halos pabulong, sabi ni Sabrina. "Hindi na nila kayo tinatakot lang. Sinusubukan na nilang kontrolin." Kumalma si Althea habang naghihinga ng mabagal gaya ng itinuturo ni Nurse Maribel kanina. Pinilit niyang hindi magpanik dahil alam niyang kapag nagpapanik siya, mas lalong hahina si Jairus pag nagising. "Doc, Selena, kailangan ko siyang kausapin." Lumabas siya sa room at dumiretso sa nurse station. Doon niya nakita si Dr. Selena Monteverde na may kausap na resident doctor, si Dr. Paulo Araneta, at si Nurse Maribel Sayo na nagsusulat sa chart. "Doc," paus ng boses ni Althea, "may nag-text po sa akin. May humahabol po sa amin. Natatakot po ako na baka dito nila kami abangan." Hindi nagulat si Dr. Selena. Parang sanay siya sa mga pasyente na may dalang hindi lang sakit kundi problema sa labas. Kinuha niya ang phone, binasa ang mensahe at ibinalik. "Okay, una, hindi tayo magpapadala sa takot. Pangalawa, kailangan natin ng proper report. May security ang ospital at kung totoo ang banta, mas mabuting magkaroon ka ng legal support." Parang sinagot ang sinabi niya, tumunog ang phone ni Althea. Tawag mula kay Father Emil Sison. "Anak?" Sabi ng pari, mabilis ang boses. "Nakausap ko na si Atty. Rian Solano. Papunta siya dyan ngayon. Huwag kang lalabas ng ospital ng mag-isa." Napaputkit si Althea. "Father, nag-text po sila. Alam nila kung nasan kami." "Mas lalo kang hindi lalabas," sagot ni Father Emil. "At makinig ka, may kailangan ka ring sabihin sa akin tungkol kay Imelda. Tumawag siya sa parokya kanina, umiiyak. Sabi niya, may pinirmahan siyang kasulatan at gusto niyang makipagkita." Sumikip ang dibdib ni Althea sa galit. Ngayon lang siya iiyak. "Althea," mahinahon ang boses ng pari. "Hindi ko ipinagtatanggol siya, pero minsan ang takot ng isang tao ang nagtutulak sa kanyang gumawa ng mali. Kung may pagkakataong maitama, dapat gawin para rin sa inyo." "Pupunta po siya dito?" tanong ni Althea, nag-aalala. "Sabi niya oo, pero pinagsasabihan ko siyang huwag mag-isa at hindi rin sa dapat pumunta kung may sumusunod," sagot ni Father Emil. "Basta, hintayin mo si Atty. Rian. Siya ang bahala sa legal." Pagkababa ng tawag, bumalik si Althea sa kwarto. Pagbukas niya ng pinto, nagising si Jairus. Nakadilat ang mata, malabo ang tingin. "Te?" mahina niyang sabi. "Bakit? Parang nag-aaway kayo." Lumapit si Althea at hinaplos ang noo niya. "Hindi kami nag-aaway, may inaasikaso lang. Pahinga ka." "Te," nahirapan si Jairus magsalita. "Hindi ko gusto na dahil sa akin, ginaganyan ka." Napapikit si Althea. "Huwag mong sabihin yan, hindi to dahil sa'yo. Dahil to sa mga taong sanay kumuha pero hindi nila tayo kukunin." Sa labas ng room, dumaan ang dalawang security guard ng ospital, sina Armand de la Cruz at si Joko Mendiola. Tumanggo sila kay Althea parang sinasabing naka-alerto na sila. Malaking bagay iyon,
Kahit papaano hindi na sila parang laruan na pwedeng hatakin kahit saan. Makalipas ang halos isang oras, dumating si Attorney Rian Solano. Mid-30s, neat ang buhok, may dalang brown envelope at laptop bag. Hindi siya yung tipong maraming drama. Yung presensya niya mismo parang pader. "Althea?" tanong niya. "Opo," sagot ni Althea. Nagkamayan sila. "Ako si Rian, friend ako ni Father Emil. I saw the message you received," sabi niya diretso. "Gusto kong malaman ang buong kwento, lalo na yung tungkol sa lupa at sa tiyahin mo." Nag-usap sila sa maliit na consultation room. Nandun din si Sabrina, tahimik pero nakikinig, at si Doktora Selina na dumaan sandali para magbigay ng medical summary na pwedeng gamitin sa paghingi ng assistance. "Si Tita Imelda," sabi ni Althea, pilit kontrolado ang boses. "Pinipilit niya akong ipapangalan sa kanya yung lupa ni tatay. Sabi niya ibebenta niya para makatulong. Pero nagbanta siya at may humahabol sa amin. Nabanggit niya yung pangalang Dindo Carpio." Tumango si Attorney Rian. "Dindo Carpio, loan shark at fixer," sabi niya parang may alam na. "Hindi siya malaking sindikato pero delikado dahil gumagamit ng intimidation." "Paano po namin mapipigilan?" tanong ni Althea. "Una, gagawa tayo ng paper trail. Incident report sa airport, CCTV request, at ngayon report sa hospital security. Pangalawa, kung may document na pinirmahan si Imelda, kailangan nating makita kasi kung fraudulent o under duress, pwede nating i-contest." Parang tinawag ng pagkakataon ng pangalan ni Imelda, tumunog ang phone ni Althea, isang tawag mula sa unknown number. Sinagot niya, nanginginig ang daliri. "Althea," boses ni Imelda, basag. "Nandyan ka ba? Huwag kang magagalit, pero kailangan kitang makita." "Kailangan kitang marinig," sagot ni Althea, malamig. "Nasaan ka?" "Nasa labas ako ng ospital, pero may nakasunod sa akin. Natatakot ako." Nagtinginan si Althea at Attorney Rian. Agad nagsalita si Rian, kinuha ang phone. "Imelda, this is Attorney Rian Solano. Huwag kang lalapit sa main entrance. Pumunta ka sa security desk, sabihin mo ang pangalan ko, at huwag kang lumabas sa public area." "Opo," sabi ni Imelda, umiiyak. "Hindi ko ginusto to." Binaba ni Rian ang tawag. "Doc Selina," sabi niya sa labas, "we might need hospital security to coordinate. May witness tayo kung dadating si Imelda with someone following her." Mabilis ang naging galaw. Si Arman at Joko, kasama ang head of security ng ospital na si Chief Nestor Banzon, nag-set ng plan. Papakasukin si Imelda sa side entrance malapit sa admin office, away from crowd. Hindi alam ni Althea na kaya palang gumalaw ang sistema para sa kanya. Dati, palagi siyang nasa gilid. Ngayon, nasa gitna siya ng aksyon. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Pagdating ni Imelda sa admin hallway, halos gumuho siya sa upuan. Pawis, nanginginig, hawak ang bag na parang lifeline. "Althea?" sabi niya, umiiyak. "Anak, patawad." Hindi agad nagsalita si Althea. Tinitigan niya ang tiyahin, ang babaeng minsang nagkunwaring tagapagtanggol nila, pero siya rin palang nagbukas ng pinto sa panganib. Sa likod ng galit, may isang bagay na mas masakit. Pagkapagod. "Nasaan ang papeles?" tanong ni Althea, diretso. Inilabas ni Imelda ang isang envelope, nanginginig ang kamay. "Pinapirma ako niya," sabi niya, halos pabulong. "Kung hindi, kukunin niya ako. At kayo raw, kayo ang babalikan." "Sinong siya?" tanong ni Attorney Rian. "Si Dindo," sagot ni Imelda. "At yung dalawang tauhan, si Bert at si Ruel." Sa pagbanggit ng mga pangalan, parang nag-click ang lahat. Ito ang link na kailangan ni Rian. Kinuha niya ang envelope, binuksan at mabilis na sinuri ang dokumento. May irregularities, sabi niya, at may pirma na mukhang hurried. "We can argue the rest." Napayuko si Imelda. "Hindi ko alam kung paano ko babawiin." "Babawi ka sa paraan na makakatulong," sabi ni Rian, firm. "You will testify, you will sign an affidavit, at kung may message ka mula sa kanila, screenshot." Tumango si Imelda, umiiyak. Meron akong text."
Habang kinukuha ni Imelda ang phone para ipakita ang messages, biglang pumasok si Chief Nestor sa room. Seryoso ang muka. "Ma'am," sabi niya kay Rian, "may dalawang lalaking nag-aabang sa labas, nakamotor, nakita sa CCTV. Hindi sila pumapasok pero parang may hinihintay." Nanlamig si Althea. Sila na yun. Hindi nagpanik si Rian. Tumayo siya. "Chief, please coordinate with the police outpost. We can request assistance. May threat at may witness." Tinawag ni Chief Nestor ang isang police na naka-assign sa area, si PS Sergeant Jerry Mulato, at isa pang officer si Corporal Liza Ferrer. Dumating sila sa hallway, may dalang clipboard at body cam. "Kayo po ba si Althea Rivas?" tanong ni Sergeant Mulato. "Opo, may report kami. May dalawang lalaking nakamotor. Pwede namin silang lapitan pero kailangan namin ng formal statement. Handa ba kayo?" Huminga si Althea. Sa isip niya, ito na yung punto na madalas niyang iwasan. Yung pagharap, yung paggawa ng ingay, yung pagkuha ng pansin. Pero kung mananahimik siya, sila ang mawawala. "Opo," sagot niya, matatag. "Handa ako." Habang sinusulat niya ang statement, habang kinukunan ng screenshot ni Rian ang messages ni Imelda, habang nag-uusap ang security at pulis sa labas, naramdaman ni Althea na may bagong lakas siyang hawak. Hindi lang emosyon, kundi ebidensya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Sergeant Mulato. "Ma'am," sabi niya, "lumipat na sila ng pwesto pero na-identify namin ang plate number. May record na rin sa ibang complaint. Hindi pa natin sila mahuhuli ngayon kung walang direct act. Pero may leverage na tayo. At kung magtatangka silang lumapit, pwede natin silang i-detain for intimidation." Napaupo si Althea, nanginginig ang tuhod, hindi dahil mahina, kundi dahil ang bigat ng nangyari ay ngayon lang bumaba sa katawan niya. "Te," mahina ang boses ni Sabrina sa tabi. "You did the right thing." Lumipas ang mga araw, na-admit si Jairus, na-stabilize at nagsimulang magkaroon ng structured treatment plan. Nakatulong si Dr. Salina sa pag-connect sa government medical assistance at sa foundation na binanggit ni Odil Ramirez na sa huli, tumupad nga. Hindi agad nawala ang problema, pero hindi na sila zero. Si Imelda sa tulong ni Attorney Rian, nagsumite ng affidavit at pumayag makipagtulungan. Hindi naging instant ang kapatawalan, pero naging totoo ang unang hakbang ng pag-ako ng kasalanan. At si Althea, sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap ng tawag mula sa number na naka-folder niya, mula sa HR manager na nakasaksi sa airport incident, si Katrina Hontiveros, na tahimik lang noon pero nakikinig pala. "Hi Althea," sabi ni Katrina sa telepono. I'm sorry if this feels sudden. I was there at the airport. I saw what happened. We have an opening in our logistics team in Manila. It's a temporary role at first, but it's stable. If you're willing, we can start you as soon as you're ready." Napatakip si Althea sa bibig. Sa unang pagkakataon, hindi dahil umiiyak siya sa hiya, kundi dahil may liwanag na pumasok. "Opo," sagot niya, nanginginig ang boses. "Willing po ako." Sa gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama ni Jairus, nagising ang kapatid niya. Mas malinaw na ang tingin. "Te," mahina niyang sabi, "nandito pa rin tayo." Ngumiti si Althea, pagod pero totoo. "Oo, at hindi lang tayo nandito. Aangat tayo." "Natakot ako," aminin ni Jairus. "Akala ko, tapos na." "Hindi pa," sagot ni Althea. "Pero ngayon, hindi na tayo nag-iisa. At hindi na tayo tatakbo ng walang laban." Huminga si Jairus ng malalim. "Salamat, te." Hinawakan ni Althea ang kamay niya. Sa labas ng bintana, umuulan ng mahina, parang hinurugasan ang araw na puno ng hiya at takot. Ngunit sa loob ng kwarto, unti-unting nabubuo ang bagong panahon. Isang panahon na ang mga pangyayari sa airport ay hindi na babalikan bilang sugat lang, kundi bilang simula ng pagbabago. At sa pagbabagong iyon, hindi na sako ang dala ni Althea, kundi ang paninindigan na kahit ilang beses siyang maliitin, kahit ilang beses siyang takutin, may karapatan silang mabuhay.
at may karapatan siyang pumili ng wakas na hindi galing sa utos ng mga taong sanay manakot, kundi sa sariling tapang na pinanday ng mga taon.